Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong September 5 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, base po sa aking analysis ay mukhang magpapatuloy po sa pagkukonsolidate or magsa-sideways lamang po itong si Pepe sa mga paparating na araw kasi mukhang wala po siyang gaanong volatility base sa ipinapakita ng ating mga indicators dito. At ayan po ang aking dalawang nakikita na scenario na posibleng maging galaw nitong si Pepe sa mga paparating na araw. Yan, zoom lamang po natin. Unang-una ay gaya ng aking sinabi kanina ay mukhang magko-consolidate lamang po ang magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw. Magsa-sideways lamang po siya rito. Ayan, katulad po ng kanyang ginagawa nitong simula po nung nakalipas na mga araw nitong August 28. Ayan, nagsa-sideways po siya, hindi po siya gaanong bumabagsak, tapos hindi na rin po siya gaanong umaangat. Yan, nagsa-sideways lamang po siya at posibleng yan po yung mangyari hanggang po sa umabot po siya dito sa upper portion ng ating pattern dito. Isa po itong descending channel pattern. Kaya zoom out po natin para makita natin. Yan po yung ating descending channel pattern na binubuo ng mga kulay blue na linya. Ayan, mahaba-haba na po yan. Kaya kung sa tingin ko ay posible pong magpatuloy itong si Pepe hanggang sa siya ay bumangga dito sa upper portion ng ating descending channel pattern na ito. Kaya ayan. Ngayon ay yung pangalawang scenario naman dito ay posible pong bumagsak itong si Pepe hanggang dito sa nakaabang rito sa ibaba na minor support line po natin dito sa presyong 50 digits 646. Ayan, posible po siyang bumagsak dito. At ang aking basihan po rito ay meron po tayong mga indicators dito na medyo nagsasabi po ito na mas mas nakakalamang ng konti ang mga bears o yung mga sellers. Kaya yan, unang-una ay mapapansin po natin dito sa ating chart ang isang indicator na tinatawag pong Hall Sweet Indicator. Ayan, ito po ay kulay red. Ngayon ay ang Hall Sweet Indicator natin dito ay mapapansin po natin na maliit yung kanyang pangangatawan or maliit po yung sukat ng kanyang katawan dito. At kapag ganyan po yung nakikita natin dito ay nagpapahiwatig po ito na walang gaanong volatility or walang volatility itong si Pepe. Kung pag sinabi po natin walang volatility ay wala po siyang kakayahan na gumalaw ng malaki. Ayan. Pwede siyang wala siyang kakayang gumalaw ng or makaranas ng matinding pag-angat or makaranas ng matinding pagbagsak sa kanyang presyo. Kaya ayan, sa madaling salita ay ito po ay magko-consolidate lamang or gaya ng aking sinabi kanina ay nauuwi po ito sa pagsa-sideways lamang. Kaya yan, ang kailangan po nating makita rito is yung tumataba yung kanyang pangangatawan. Katulad na lamang po yan dito. Ayan, nung nagbago po yung kanyang kulay rito at naging kulay red ay habang humahaba po ito ay tumataba at mula rito ay napapanatili po niya yung kanyang matabang pangangatawan. Kaya ganyan po yung gusto nating makita rito sa pangangatawan ng ating Hall Sweet Indicator at hindi lamang po siya maliit. Kaya ayan, kasi yung kung pag mataba po siya katulad nito ay nagpapakita po yan na may volatility ang market ni Pepe.
Ayan, at ito ay kung pag kulay red ay bearish po yan, yung kanyang volatility. Ngayon kung pag kulay green naman ay bullish yung kanyang volatility, kung saan ay paangat po siya. Kaya, ayan, ganyan lang naman po kasimple yung ating Caswith indicator dito sa ating chart na ito. Pero ayan, kulay red yung kanyang kulay, kaya ibig pong sabihin ay maski pa paano ay mas nakakalamang po yung mga bears or yung mga sellers. Kaya yan, dito naman sa ating QQE mode indicator dito sa ibaba ay mapapansin po natin na ang mga nabubuong QQE bars natin dito ay dito po sa ibabang bahagi ng ating indicator na ito. Nagsasabi po yan na sang-ayon po ito na mas nakakalamang po ng bahagya ang mga sellers or mga bears. At nito pong nakalipas na September 1 ay ayan, may lumabas po na mga kulay red na QQE bar hanggang kahapon. Pero ngayon ay bumabalik na naman po ito sa kanyang kulay gray. Kasi kapag kulay gray po yan, ayan, kapag kulay gray po yung nakikita natin dito, ay nagsasabi po yan na walang gaanong volatility ang market ni Pepe. Ayan, kung pag naging kulay red po yan, ay ibig mong sabihin ay meron po tayong bearish pressure or pwersa ang mga sellers. Pero mukhang nagbabalik po ulit ito sa pagiging kulay gray, ay ibig pong sabihin ay ayan, patuloy po ulit or babalik po ulit sa pagiging matamlay itong si Pepe. Kaya yan, pag matamlay po kasi yan ay wala siyang gaanong magiging paggalaw. Kaya ayan po ang kalagayan ngayon nitong si Pepe. Kaya wala po akong nakikita na matinding magaganap yan sa mga paparating na araw nito. Kasi ayan, base nga sa ating mga signals ay mahina po ngayon, nanghihina po ngayon itong si Pepe. Kaya ayan, pero bantayan lamang po natin. Ayan, bantayan lamang po natin. Lalong-lalo na kung pag malapit na po siya rito sa upper portion ng ating descending channel pattern at saka or dito po sa ating minor support line dito. At ayan, pagdating po sa ating trading, spot trading dito kay Pepe ay wala po tayong na-trigger na kahit anumang naka-pending order. At ayan, yung huling trade po natin dito kay Pepe ay matagal-tagal na rin. Ito pang nakalipas po na August 8 kung sana isang take profit. Kaya mukhang hindi po hindi po gaanong naging maganda ang performance ni Pepe yan sa buwan ng August. Kaya ayan, yan po yung kanyang naging galaw. Kaya ayan, yan yung aking mga nananatiling live spot trading positions dito po kay Pepe. Yan, meron po akong dalawang sell pending order dito po sa itaas at saka 3 buy pending order na nakaabang naman po dito sa ibaba. At kung gusto ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.